Mga SSS pensioners, mahahalagang dapat ninyong gawin ngayong buwan ng August, alamin sapagkat ito ay hahantong sa pagkaputol ng inyong buwan ng pensyon. Kung hindi nyo po ito magagawa, panoorin hanggang sa dulo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. San po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? So eto na, tayo ay nasa buwan ng Agosto 2024 at isa namang mahahalagang bagay ang dapat na namang gagawin ng mga SSS pensioners ngayong buwan ng August mga ka-vlogs. Sapagkat maaari itong hahantong sa pagkaputol ng buwan ng pensyon kay SSS kapag hindi niyo po nagawa. Kung ano po ito, atin niyang pag-uusapan maya-maya. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell at pindutin niyo po yung all para updated naman kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nabalik tayo dito sa isang mahalagang bagay na dapat gagawin ng mga SSS pensioners ngayong buwan ng August mga ka-vlogs. Take note, kung hindi po ito magagawa ng isang SSS pensioner ngayong buwan ng August, maaari pong maputol temporary next month ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Ang tinutukoy po natin ay ang tinatawag na SSS Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP mga ka-vlogs. Yes, tinatawagan po ang lahat ng mga SSS pensioners na merong buwan ng kapanganakan ngayong August or birth month yung po ang August na buwan mga ka-vlogs. Kayo po ay nire-required ng SSS na mag-comply ng inyong SSS ACOP, no? Simula po yan, actually simula noong August 1 hanggang katapusan po ngayong buwan ng August. So dapat pagtungtong ng September 1 ay tapos nyo na na-comply ang inyong SSS ACOP mga ka-vlogs. Para po sa mga baguhang SSS pensioners at sa mga hindi pa rin po natatandaan ang schedule ng ACOP, ito po talaga ay ginagawa o nire-require ni SSS tuwing buwan ng kapanganakan. Ayon po ito sa isinaad sa SSS Circular Number 2023-014 mga ka-vlogs or yung may title na Revised Guidelines of Annual Confirmation of Pensioners mga ka-vlogs. So, nire-require po talaga every birth month nyo po. So, ibig sabihin, every year during your birth month, no? Ay nire-require kayo na mag-comply ng inyong SSS ACOP. Kayo man ay SSS Retirement Pensioner, Total Disability Pensioner, tinatawag natin na Death or Survivor Pensioner, or yung mga dependent children under guardianship pensioner mga ka-vlogs. As long as kayo ay nasa edad 80 years old pataas. Yes po mga ka-vlogs, hindi po lahat required magpa-ACOP. Kasi ayon nga po sa SSS Circular 2023-013 ay yung mga 80 years old lamang po ang nire-require ni SSS na mag-comply ng ACOP. Ibig sabihin yung mga 79 years old pababa ng 60 years old na SSS pensioners ay hindi po kayo kailangan magpa-ACOP. Ano po ba itong ACOP? Para saan ito? Bakit kailangang gagawin ito ng SSS pensioners at ano ang layunin ng SSS? Bakit ito nire-required sa mga 80 years old pataas? So, the SSS ACOP po ay ito po yung annual reporting ng mga pensionado kay SSS. Ito po ay taunang pag-report ng mga pensioner na 80 years old pataas kay SSS para po matiyak
ni SSS na talagang lehitimo ang isang SSS pensioner na tumatanggap ng buwan ng pensyon kay SSS, no? At talagang nire-require dito ni SSS para malaman niya na buhay pa ang pensyonado. Talagang siya talaga ang tumatanggap ng pensyon kay SSS. So, yun po yung objective bakit po nire-require ang mga 80 years old pataas na mag-comply ng SSS akop mga ka-vlogs. Paalala din po at tandaan para sa mga dalawang SSS pension ang tinatanggap monthly, no? Yung mga retirement pensioner and then naging death or survivor pensioner din po sila. Dalawang SSS akop form din po ang dapat ninyong i-submit kay SSS. Now, ngayon, paano nga ba tayo mag-comply ng ating SSS akop? So, meron po tayong 4 na pamamaraan. Unang-una po, pwede tayong mag-walk-in, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na andyan sa inyong lugar mga ka-vlogs, no? Pa-fill up lamang po tayo doon ng SSS akop form, no? Basta malakas pa yung pangangatawan natin, kayang-kaya pa naman bumiyahe sa pinakamalapit na SSS branch. Ayan, pwede po tayong mag-walk-in. Pangalawa po, meron tayong tinatawag na home visitation. So, pwede tayo magpa-visit kay SSS, no? Lalong-lalo na sa mga bedridden, no? Nakaratay na sa higaan. Ayan, mag-request kayo kay SSS na magpa-home visitation kayo. Mag-email lamang po ha sa SSS para ma-set po yung final date and time po sa pagbisita ng SSS personnel, no, para mag-comply ng SSS akop through home visitation. Pangatlo, pwede tayo mag-comply ng SSS akop sa mga selected na mga bangko, no? Merong mga piling bangko na nilabas sa SSS circular. Nasa screen nyo po ang listahan ng mga selected banks. Kung kayo po ay kliyente ng mga bangkong yan, abay pwede kayo dyan mag-comply ng inyong SSS akop. Panghuli po, pwede tayo mag-comply ng ating SSS akop sa pamamagitan ng video conference gamit ang Viber na app. Yes, para po sa lahat ng mga OFW, mga busy po sa trabaho, no? Busy po sa negosyo, nasa ibang bansa, abay, ito ang pwede sa inyo. Video conference po kayo mag-comply ng inyong SSS akop gamit ang Viber na app. Maaari lamang po na mag-email muna kayo kay SSS bago kayo mabigyan ng schedule, yung petsa and oras, no? Mag-email muna talaga kayo kay SSS para ma-confirm yung schedule ng inyong video conference na akop mga ka-vlogs. Dito naman tayo sa mga requirements, no? The requirements is only UMID or SSS ID, no, ng SSS pensioner. And then the SSS akop form, no? Yung akop form naman natin, libre lang naman yan sa mga SSS branches. And then sa mga selected banks, andyan din po yan, no? Mga ka-vlogs. And then sa mga video conference na pamamaraan ay pwede natin i-download through the website of SSS, the www.sss.gov.ph. Then, print nyo lamang yung akop na form dyan, mga ka-vlogs. And kung wala nga pala tayong SSS ID or SSS UMID or any primary ID, pwede po ang secondary ID, no, gaya ng PhilHealth and ID, pero at least dalawa po ang kailangan pag secondary ID. And for our total disability pensioners, kailangan po talaga ng updated na medical certificate ng inyong medical doctor. And for video conference po, no, kailangan kayo mag-attach din po, no, kasama sa attachment na documents yung pag-picture nyo kasama ang dyaryo na updated din po yung petsa, na? Yung petsa ng dyaryo tumutugma po sa petsa ng inyong pag-comply ng inyong SSS akop. So again po, sa lahat ng mga SSS pensioners na merong birth month ng August, ayan po, please comply your SSS akop. Mga ka-vlogs, no? Huwag nyo nang pamutin na aabot pa sa katapusan bago kayo mag-comply ng akop. Ngayon pa lang, habang maaga pa, August 3 pa lang tayo ngayon, abay i-comply nyo na ang inyong SSS akop para po hindi maputol, temporary, ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS, no? Para tuloy-tuloy po talaga ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay
SSS. So, please comply your SSS ako, mga SSS pensionado na merong birth month ngayong August. Happy birthday na din po sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong buwan ng August. Bago ako matapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga nais namang maging miyembro, abay, andyan po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to. Kahit pa paano na pag-uusapan natin at napaalalahanan kayo sa mga mahalagang bagay na may kinalaman sa pagiging pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang ating official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.